Okay, start tayo. Okay. So, let's talk about first the center of mass and center of gravity. Most of the time, ginagamit natin yung mga term kasi na yun eh, na hindi natin alam kung ano ba talaga yung exact definition. Okay, so ngayon, let's define ano. So, the center of mass, so that is the point where the distribution of the mass, take note the mass of the object is equal in all directions. Okay, so that is not dependent on the gravitational field, ano. So, on the other side naman, yung center of gravity, that is the point where the distribution of the weight. Okay, so alam niyo na kung ano pinagkaiba ng mass and weight, ano. So, yung weight that is affected by the gravitational field or the gravitational acceleration. Okay? So, theoretically, class, ah dapat ang center of mass at saka center of gravity ng isang object is magkaiba ng location sa isang body. Okay, kaya lang sa'tin dito sa Earth, since equal naman ang ano, distribution ng gravitational field, usually ang nangyayari diyan, yung center of mass at saka yung center of gravity is nagiging, ah, coincide ano. So, parang ito sa figure sa left, nagpapatong na sila kumbaga, kung nasaan yung center of mass, andun na rin yung center of gravity. Okay? So, sabi dito, the object on the left is under the uniform gravitational field. Okay? So, ibig sabihin, nag-coincide na yung center of mass and gravity. Wherein again, na nasabi ko nga theoretically, kung kung nandito yung, let's say, nandito yung ano, yung ground, ito sa baba, and then mas talagang sobrang lakas ng ano, ng gravitational field, and then hindi uniform yung bigay ng gravitational acceleration, usually diyan mas mababa yung center of gravity, unlike dun sa center of mass. Kasi yung center of mass lagi yan nasa gitna, and then yung center of gravity ma although hangga't maaari lagi siya nasa gitna, kaya lang nakakaapekto sa kanya yung gravitational acceleration. Okay? So sabi nga dito ay 'no, in most cases, the center of mass and center of gravity will coincide since the gravitational field on Earth is fairly uniform. So madalas nga is nagko-coincide lang yung center of mass and center of gravity. But you must remember guys, theoretically, dapat hindi talaga sila nagko-coincide kapagka talagang nakaapekto na yung gravitational field. Well, anyway, ah, I think fluid mechanics, kapag na-tackle niyo sa fluid mechanics, na talagang iko-consider niyo dun na magkaiba yung ano, yung location ng center of mass and center of gravity. I think, meron 'tong formula, eh, yung eccentricity yata yun, yung distance silang dalawa. Okay, so sino-solve din kasi yun. Bakit ba kailangan ma-locate yung tamang position ng center of gravity at ng center of mass ng isang object? Remember last, it's all about the positioning ano. Hindi mo puwedeng i-position ng isang bagay na obviously tayo kasi hindi kasi natin na-experience, eh. Pero sa malakihan kasi hindi mo puwedeng hindi ka puwedeng mag-posisyon ng isang object na hindi mo alam kung nasaan yung center of gravity niya or center of mass niya. Okay, either of the two ano. Kasi ano ang magiging ano nun, ano ang magiging result nun 'pag hindi mo alam? Puwede kang 'pag nagkamali ka ng position, puwedeng bumagsak yung structure. Okay, pagkamali ka ng positioning ng object dahil lang sa hindi mo alam kung nasaan yung, center of mass and center of gravity. Okay, siguro sasabihin niyo, "Sir, posible namang magkamali tayo sa location ng ano, center of mass tsaka center of gravity kasi obviously yan naman ay laging nasa gitna." Kasi 'di ba yun ang ano sa'tin, ang weight lagi nasa gitna and then tama palaging pababa then laging nasa gitna yung weight. Yes, tama kayo, laging nasa gitna and then laging pababa ang weight kung ang shape niyo is regular shape. Let's say for example ito rectangle yung body niyo, so obviously ang weight niya nasa gitna. Okay, then andiyan din yung, part nung center of mass. But what about paano kung, irregular naman yung ano mo, yung, body mo or yung object mo. Hindi naman lahat ng object is regular shape ano or I mean hindi lahat ng object is, nasa gitna yung center of, gravity. Okay, so isang paraan diyan is dapat ano niyo ma-locate niyo yung centroid niya. Okay, so what is centroid naman? So centroid, that is the center, yung pinakagitna ng isang plane figure class ano.
Kung nasabi natin dito is plane, ibig sabihin 2D lang. Okay? Ibig sabihin yung pinakagitna. So, meron tayo ditong iba't ibang shape. Okay? Meron na tong formula. Kung gusto niyo abisaduhin, okay lang naman. Walang problema. Okay, so for example, ano, ayan, sabi ko nga sa rectangle, so area is base times height or D ang gamit dito, so B times D. So ang location, ang paglo-locate ng centroid, para ma-locate nyo siya, obviously, kailangan yung malaman yung X and Y component niya. Okay, so yun nga yung X bar, yun yung X component ng centroid, and then yung Y bar naman, yun yung Y component ng centroid. Okay? So ang X component niya, X bar, obviously, nasa gitna lang naman lagi, no? So yung X bar is kalahati ng B. And then yung Y bar, yung Y component ng centroid, nasa gitna rin. So kalahati ng Y. So 1/2 D or 1/2 H. But D kasi yung ginamit. Yun. Madali yan kung rectangle, ano. Kasi kalahati lang naman. But what about kung triangle? Paano malulukit nasa ng center ng triangle? Tandaan nyo class, sa triangle, ang sentro niya is nakabase lagi sa height. Okay, ito kasi irregular kasi itong triangle natin eh. Iskalin siya. So kung babasihan mo yung height, ito yung height niya. Ang Y bar niyan is 1/3 ng height. Laging ganun. Okay? Especially right triangle. Lagi 1/3 ng height. Since irregular kasi ito triangle natin, let's say we have the let's say we have right triangle here. So kung ito 90 degrees, this is the height, ano? Ayan. Ang center niyan probably nandito sa part na to. Hindi mo pwede, ayan, ayan. And then ito yung base. Okay? So, para malocate ko yung Y bar, ito yung Y bar na yan. That is equal to 1/3 ng height. Plus na para hindi kayo malito, lagi kayong manggagaling dito sa 90 degrees, 1/3 ng height. Ayan. And then kung gusto niyo naman malaman yung X bar niya, ito yung X bar niya, banda rito. So, ito yung Y bar, ito yung X bar. X bar, which is, kung manggagaling ka ulit sa 90, that is 1/3 ng base. Okay? Kung manggagaling ka dito, that is 2/3, ano? 2/3 dito, 1/3 dito. So, ganun din dito, 2/3 dito, 1/3 dito. Doon lagi yung location ng centroid ng right, especially right triangle. Pero kung hindi naman ano yung triangle, let's say, halimbawa, equilateral triangle. Kasi equilateral to, obviously, diyan malulocate yun na kaagad na kung ito yung height, ang centroid niyan probably banda rito. So that is, Y bar niyan is 1/3 ng height. Ngayon, hindi nyo na kailangan i-locate yung X bar kasi obviously, ang X bar niya nasaan? Kung ito yung buong base mo, syempre, ang pinaka-X bar niyan, yung kalahati ng base kasi nasa gitna dapat, di ba? Ang problema mo lang naman dyan is yung height eh. So, 1/3 ng height lagi. So, tapos, kung sakali yung triangle nyo is equilateral, kalahati. So, yan yung sinasabi ko sa inyo, mga basic na ano lang ito. Basic na regular or regular shape, ano? Pagka sa mga ganyan, madadali pa. Ayan, so 1/3. Dito kasi di natin kayang i-locate yung X bar kasi hindi naman ito regular shape. Okay. And then tamang positioning class ng ng X and Y axis kasi dun binabase yan eh. Tulad na to yung circle. Obviously, alam niyo naman yung na ang center ng circle is yung nasa pinaka na gitna, no? Okay? So pagka naglagay ka diyan ng X and Y axis sa gitna, so X bar will be 0 and then Y bar equals 0, yung pinaka origin. Okay? So bakit ba kasama lagi area? May gamit kasi yan. Okay? And then kasi ito, para naman sa semicircle, so area ng semicircle, that is pi r square, no? Since ang X bar niyan will be nandito sa gitna. So that is at origin din. So X bar niyan is equal to 0. Ngayon, gaano ngayon kataas yan? Okay? So hindi mo pwedeng sabihin na, sir, ito radius ito. So probably ang Y bar niyan is gitna ng radius R/2. Hindi ganoon, ano? Kasi semicircle to, hindi naman to rectangle. So hindi mo basta pwedeng kunin yung gitna ng Y component. So ang location niyan is ito. Y bar equals 4R/3. Nade-derive yan. Probably, try natin i-derive yan ngayon, mamaya. Okay? Kaya nga sabi ko, medyo mahaba yung discussion natin ngayon, ano? So, hindi laging ganun na, class, ulitin ko, nagiging gitna lang kung symmetric yung, yung shape nyo. Tulad na to. Symmetric ito in terms of X kasi
parehas lang naman ito, ayan symmetric lang naman 'tong x, eh. Kaya puwede mong sabihin na nasa gitna. Pero yung y bar niya hindi mo puwedeng since r ito is r/2 na yung y bar, hindi gano'n kasi hindi naman 'yan parehas na ano, eh. Dito naka-curve dito, dito diretso. So that is 4r/3 pa yan, so try natin i-derive yan mamaya kung paano nakuha 'to. At least etong ano, etong sa semicircle at saka yung sa triangle. Kung totoo ba talaga na 1/3 yung, ah, location ng ano, y bar tsaka x bar. Okey, so meron din tayo sa mga ano 'no, sa mga lines tulad na 'to. So for example, we have the semicircular arc, ayan. So, yung location ng ano niya, although this is about sa ano 'no, sa line lang ano, hindi sa area. So line niya is pi r, sa geometry lang naman ito. So yung location ng x bar niya although wala siya sa ano, sa arc is 2r over pi. Okey, so since ito yung ano natin y tsaka yung x, okey? So yung y bar niya is nasa gitna, so kaya nasa origin yun 'no, y equals 0. Okey, so may mga formula naman yun, eh. Okey, so para sa quarter circle parehas na 4r/3 pi yung x bar tsaka y bar, and then so on, ayan. So ito pa yung sa circular arc, sa ellipse, iba-ibang shape ano. Maganda, ah, maganda kung makakabisado niyo, pero usually sa quiz naman alam ko titignan niyo naman 'to, eh, pero wala akong problema dun. What I wa ang inaalala ko dito is yung ano, eh, yung paano kung irregular yung shape, ang tanong kaya niyo bang anuhin, ma-solve yan. Okey, by the way class ano, ah, yung rectangle, okey, that is y is equal to what, x raised to 0, okey? Probably gano'n, let's say merong k dito, ayan, merong let's say coefficient. Yun yung rectangle. Ngayon pagka naging triangle na yan, in terms of ano 'to ano, in terms of dun sa curve, okey kasi naka-ano 'to, eh, slant lang naman itong rectangle, eh. 'Pag sa triangle, 'pag ginawa mo siya ng equation, that is y is equal to kx raised to 1. Ibig sabihin yung kasing degree ng curve na 'to is first degree, 'di ba linear lang ito, so first degree lang siya, okey? Sa mga triangle ito, and then kapagka naman naging kx squared, so probably yung curve ng triangle niyo, yung hypotenuse nito, yung part na 'to 'no, puwede siyang mag-curve sa concave o kaya pa-convex. Okey, so kaya lang basta magkakaroon siya ng curve ano. Ngayon ang formula niyan, since, ang area ng triangle is 1/2 base times height, okey? Take note ka this is sa first degree, yung x raised to 1 pagka triangle, 'di ba? Pagka naman naging second degree, 1/2, that is 1/3 na pala, 1/3 base times height dun sa mga second degree curve na, and then so on, okey? Kung nag-third degree, 1/4 BH na gano'n, okey? Yan. Itong formula na 'to magagamit lang 'to in terms of dun sa may ano 'no, pa-concave lang siya, yan. Yung papagano'n lang yung curve niya. O yung parang ayan parang ganyan 'no, yung humuhukay na siya, ayan. So yun yung formula ng area kasi baka mamaya, "Sir paano natin makukuha yung area niyan, eh, hindi naman yan triangle." Makukuha mo yung area niya depende sa curve. Okey, so sabi ko sa inyo 'no, kung first degree that is triangle, 1/2 base times height. Kung nag-second degree, 1/3 BH, third degree and so on, okey? Sa y bar, x bar gano'n din ano, kung 1/3 kung ang location dito sa triangle ng y bar is 1/3 ng height, okey? 'Pag nag-second degree curve ka magiging 1/4 ng height 'yan, and then pagka third degree magiging 1/5 ng height. So gano'n, nag-a-adjust-adjust lang siya. Ito na may formula, eh. Okey, sinasabi ko lang sa inyo kung ano yung ano nun. Okey, so ngayon, siyempre hindi naman lahat ng object is, isa lang ang shape, merong mga combination, merong iba-iba talaga ng shape. Ngayon, ito talaga yung formula niya in order to solve the centroid or the component of the centroid of a structure of an object, okey? So that is equal to the total area 'to, kung sa x component naman sa x bar para makuha mo that is total area multiplied by the x bar, yan yung hahanapin mo, equal dun sa summation ng product ng area na kinuha mo multiply dun sa x bar nun, okey? And then yung sa y, para sa y component naman or sa y bar, that is the area multiplied by y bar equals the summation of the area nung, kasi summation nito class, maraming area 'to kasi probably ang mangyayari diyan 'di ba ang sa geometry natin,
pagka let's say irregular ang shape, bini-breakdown, kukuha tayo ng let's say maraming triangle, maraming rectangle, para makuha natin yung total area. So, kada area na yun, lolocatean niyo kasi ng centroid yun. Okey? So, yun. Gano'n din sa weight ano. Ayan, let's say weight naman ng ano, ng isang plate. Okey, in terms of 2D lang ito, X and Y lang. Gano'n din. Total weight, yung X bar that is summation of the product of the each weight and the X component. Gano'n din sa Y. Okey? Plus pati yung line nilolocatean din ng centroid ano, is ultimo mismo yung kahit yung mga linya lang. Okey, let's say, yung length multiply by the X bar yun yung hinahanap. Summation nung bawat length and then multiply by the X bar nung or the X component nung bawat length. Gano'n din sa Y. Okey, may mga formula naman yan, eh. 'Pag nakita niyo sa example kung paano gamitin magege-gets niyo naman yan. So, ito naman is, weight, ito weight ulit kaya lang sa 3D ano, kaya siya sa bodies. Kanina kasi 2D lang. Gano'n din sa volume, okey? Yun din naman X bar, then yung summation nung bawat ano, yung hati-hatiin niyo kasi, eh, okey? So, yan. Siguro mag-example tayo para mas ma-gets niyo. Okey, so let's say ito simpleng-simple lang muna 'no. Determine the distance of the centroid of the T section of a cast iron beam from its base. Okay? Then letter B, what should be the width of the flange so that the centroid of the T section is 2.5 inches above the base. Okay. So we have here a cast iron beam. So probably nakakita na kayo nito, no? Let's say mga wide flange, I-beam, inverted T, tulad na to, no? This is a T-beam or cast iron beam. Yung sinasabi ko na hindi niyo pwedeng i-position 'to basta-basta. Kailangan ma-locate niyo yung, tamang location ng center of gravity, centroid at saka center of mass. Okay? Madaling sabihin class na, sir sigurado ako ang X bar niyan nandito sa gitna. Yes, probably tama 'yon. Na ang X component niyan or ang X bar niyan nandito sa gitna. Kung 6 inches itong haba nung pinaka-flange, okay? So probably 3 inches nasa gitna, nandito yung X bar. Okay, but what about yung Y bar naman? What about itong Y bar? Sir, since 8 inches ito plus 4 inches ay plus 1 inches, that would be 9 inch. So probably mga 4.5 inch mula dito, yun yung Y bar. Ganun ba? Okay, so hindi ganun ang scenario ano, kasi hindi naman symmetric ito in terms of Y. Although symmetric siya in terms of X kasi parehas lang ng paghahinati mo siya dito. Symmetric naman yan in terms of X. But in terms of Y, hindi siya symmetric kasi eto may flange sa ilalim, pero sa taas wala. Okay? So, kung hindi yan basta yung Y bar, hindi ko basta kukunin lang sa gitna ano. So, meron yang formula. So, yung ginamit yung sa taas kaninang mga formula, yun kailangan do'n. So, ang step diyan is kunin mo muna yung total area. Okay? And then paano makukuha yun? Siyempre kunin mo yung area nung let's say i-breakdown mo. Hatiin mo dito sa gitna, dito sa part na 'to, and then dalawang rectangle yan. Okay? Let's say this is area 1. Gawin ko na. Ayan. Lagyan pala natin ng ano, ng X and Y. Dito naman natin ilagay yung X ano, yung Y, then dito na lang yung X. Y, X. Ayan. So kung ika-cut ko siya dito, let's say this is area 1 ano, and then this is area 2. Okay, huwag natin ilagay sukat, ayan naman yung andiyan naman yung sukat, eh. Ayan. So to solve for area 1, okay, area 1 is equal to what? That is base times height lang naman ito. So 6 times 1, that is 6 square inches. Ayan, 6 square inches, okay? Ngayon, para mas maganda kunin na natin yung, yung Y bar niya 'no, plus automatic na hindi natin sosolvehin yung X bar, kasi ang X bar niyan alam na natin na 3 inches magmula dito sa origin. Ito yung origin kasi 'di ba? That is since this is 6 inches, nasa gitna naman yung ano niyan X bar, that is 3 inches na. Ang problema natin dito is etong Y bar. Okay, gaano kataas ito? Ayan. So, ngayon, ano ngayon ang
Y component, ganito, basa ko sa kanya, Y component ng centroid sa area 1. So, since ito yung area 1, ito yung area 1, ano centroid niya? Dahil 1 inches ito, 1 inches ito, so nasa gitna yung Y bar. So, that is 0.5. Magmula sa base. Take note class ang reference dito, ang sabi dito, from its base daw, no? So, ito yung base natin, pinakailalim. 0.5. Yun yung Y bar nung area 1. But what about area 2? So, area 2 is, again, base times height, ano? That is 1 times 8. Hanggang dito lang. 1 times 8. That is 8 square inch. Okay? Ano Y component niya? Yung Y component ng centroid ng area 2. Okay? So, since this is 4 inches, itong area 2, tama ba? 4 inches yung height, 8 inches yung height. Ang gitna niya is 4 inches. Okay? Kaya lang, ang reference natin class is itong base, which is 1 inch below pa. So, ang magiging Y component natin dyan is 5 inches. Nagets ba? Ulitin ko ba? Ang gitna nung area 2 is etong, di ba 80 to? That is 4. Kaya lang, ang location kasi natin, ang base, ang reference, yun ito. So, plus 1 pa kasi may 1 pa dito eh. So, 4 plus 1, that is 5 inch. Okay? So, therefore, total, pwede natin gamitin yung formula kanina. Yung total area multiply by the Y bar equals the summation of, ito yun, let's say A1 multiply by Y C1 plus A2 multiply by Y C2. Okay? Ang kailangan natin masolve yung Y bar. What is total area? That is 6 plus 8, ano? That is 14. Tama ba? 14. Tutudo na ako sa ano. 14 square inch Y bar equals area 1, 6. 6 square inch. Okay? Y component ng centroid sa area 1, that is 0.5. 0.5. 0.5. 0.5 inch. Plus area 2, that is 8 square inch. Multiply by the Y component of the centroid of the area 2, that is 5 inch. So, Y bar is equal to, okay, so ilan? 6 times 0.5 plus 8 times 5 over 14. That is 3.071, ano? So, 3.071 inches. So, ibig sabihin, ang location pala ng Y bar, magmula dito sa base natin is 3.071 inches. Ano, hindi yung 4.5, hindi, since 9 ito, hindi 4.5, ano, that is 3.071. Sabihin, medyo bumaba siya kasi, mas malapad itong base. Nagets ba, class? Tanong. Maraming part kayo hindi nagets. Nagets ba? Okay, sige, tuloy natin. Okay, so for letter B, what should be the width of the flange so that the centroid of the T-section is 2.5 inch? Okay, so let's say gusto niyo ng modification, nakita niyo masyadong mataas yung ano, yung centroid. So gusto nating ibaba sa 2.5 inches lang. So anong gagawin natin? Sabi kailangan daw baguhin yung width. Okay? So ano gagawin sa width? It's either lalapad or kikipot yung ano natin, yung flange. Okay? So pwede na natin i-solve yan. So kailangan maging Y bar natin diyan is ilan? 2.5. So again, ganun pa rin naman, solve natin yung area 1. Ang area 1 natin, since gusto natin ito yung mababago, magiging F na lang ito. Okay? Since mababago, let's say F na lang, kasi itong 6 inches, mababago ni 6 inches na to. So that is F. F na lang since flange, ano? F times 1, that is F na lang. F square inch. Okay? And then, ang Y bar niya, ganun pa din. 0.5 pa din.
Okay? For area 2 naman, ganoon pa rin naman, 8 times 1 pa rin yan. So, 8 square inches pa din yung area niyan. And then yung y bar niyan, ganoon pa rin. Let's say, YC1 pala. YC1, YC2. Okay? Y component ng centroid. So, y component is, again, 4 plus 1, that is 5. Okay? So, total area multiplied by the y bar equals A1 YC1 plus A2 YC2. Okay, so total area again, unknown yung area kasi hindi rin alam yung basis. So that is F na lang. F plus 8. Okay? Pero alam na natin yung y bar. Kasi nga gusto natin is 2.5 lang yung y component ng centroid, that is 2.5. Equals, ano yung A1? Again, F pa rin. Multiply by YC1, 0.5 plus area 2, that is 8, multiplied by YC2, that is 5. Okay? So, simplify natin. 2.5F plus 8 times 2.5, that is ilan? 0.5 ng 8 is 4. Then 2 times 8, 16. So, 16 plus 4, that is 20. Ano? 20 equals 0.5F plus 40. Okay? So, cancel natin itong 20. Okay, cancel natin yung 20 na. Bilhin na natin 20 to. Ayan. And then, tanggalin natin itong 0.5. Kasi malilipas sa kabila, ito magiging 2 na lang. So, that is 2F equals 20. So, ang width pala dapat ng flash natin is 10 inches. Okay? Tanong, class. So, 10 inches dapat yung width ng flange para maging 2.5 lang yung location, yung location ng, or yung y bar ng centroid. Nagets ba, class? Tanong. Ayun, so 3.07 and then 10 inch. Ayan. Okay. So, ganito, no? Semicircle, then lagay tayo ng strip. Nung nakatayo, pwede, kung gusto nyo nakahiga, okay lang. Pagka nakahiga, x dy. Okay? Kung since nakatayo tayo, y dx tayo, ha? And then, papalakarin natin yung strip. Dalawa pwede dito. Pwede nyo gawin dito. Since this is 0, 0, no? Itong origin. So, this is from negative r to r. Pwedeng ganon. Or, isa naman, pwede nyo gawin from 0 to r na lang. Dito, from 0, this is 0, no? Yan, 0. 0 to r. And then, times 2 na lang kasi symmetric naman yan. Okay? So, let's try to integrate. So, the differential area, yan yung area ng strip, that is equal to integral of, that is equal to y dx. Okay? So, integrate both sides para makuha natin yung area. Okay? So, integral of y dx. Ayan, dalawa option nyo. Again, pwedeng from negative r, this is negative r, negative r up to positive r. Pwedeng ganun. Or kung gusto nyo naman, pwedeng gawin natin from 0 to r. And then times 2 na lang kasi symmetric naman siya. So, ganun lang natin para wala na tayong negative value. Para, mas madali kasi gamitin pagka yung yung 0 na lang kabod yung kabila. Para hindi na nagkakaroon ng complication din sa sa pangalawang term pagka in-apply yung limits. So, from 0 to r, 0 to r na lang. Kaya lang, times 2. Ayan. From 0 to r, and then times 2 para masakop na rin ito. Okay? So, let's solve for the area. So, A is equal to the 2 integral of y dx. Ngayon, ano ngayon yung y niyan? Okay, so sa analytic geometry, kung natatandaan nyo, siguro nung high school kayo, analytic geometry kayo, ang equation ng circle will be equal to what? That is x squared plus y squared equals r squared. Natandaan nyo ba yan? From analytic geometry. Okay, kahit semicircle pa yan, kasi yun yung equation ng pinaka-curve niya, kahit quarter circle pa yan, yun ang equation ng curve niya. X squared plus y squared equals
r square. So therefore, yung y square is equal to dito. Y square is equal to r square minus x square. So ngayon pa lang, unahan ko na kayo, medyo tinry ko na itong isolver eh. Medyo madugo. Okay, para tayo para tayo mga persons dito na nag-integral calculus. Sige, pero anyway, pakita ko sa inyo. Okay, y is, since y lang ito, hindi ito y squared. So magkakaroon pa tayo ng square root pala. So yung y, that is equal to the square root of r square minus x square dx. Okay? So limits from 0 to r. Okay, ito nga yung tanong. Pwede na bang integrate yan? Kaya yung integrate, kaya lang hindi yan basic integration. Kasi hindi ka pwedeng mag-let you doon. Ile-let you natin to. Okay, hindi to basta ganun. Kasi pag nag-let you kayo dito, na nilet nyo yung r square minus x square. Pakita ko sa inyo. Ayan, u is equal to r square minus x square. Ang magiging du nyo dyan over dx is equal to negative 2x. Okay? Kaya wala naman tayong extra x dito. So, yung hindi pwedeng i-apply to. Okay, so paano ngayon yan mag-integrate? Kung natagal nyo sa, kung natagal nyo sa integral calculus, yung, I think this is an, trigonometric substitution, yung natuturo ko to sa ngayon. Sa mga irig ngayon. Pakita natin. So, kailangan dito ng trigonometric substitution para ma-solve tong integration na to. Okay? So, kailangan talaga ng knowledge regarding integral calculus. So, paano ba yung trigonometric substitution? May mga formula kasi yun, depende sa situation ng dito, nung mga nasa loob ng radical. Okay, dito kasi ginagamit yun eh. So, sa trigonometric substitution, ganito yan. Itong r, that is the parameter, di ba this is constant naman? So, we set that as a square. And then, ito naman as tawag dito. Sige, x square na lang din, huwag natin baguhin yun. Ayan. So, kapag ka nauuna yung, yung constant or yung parameter, kumpara dun sa variable na x or y, so, ang gagamitin dito na formula is, kung daw nagkakamali, x is equal to a sine, I think, a sine theta. Okay? So, ngayon, ano ngayon yung a? So, since a squared is r squared, therefore, yung a will be r. So, x is equal to r sine theta. Okay? So, taking the derivative of x, kaya na nga natin. Taking the derivative of x, that is equal to r, derivative of sine, that is cosine theta, d theta. Okay? Ayan. So, next. Ano next step natin dyan? Ano lagay? Okay? So, square root of r square minus x square. Ilagay natin yung value, Square root of, so r square. Ilagay natin yung value ng x. Minus x, ano yung value ng x natin? That is r sine theta. So, r sine theta square. Okay? Simplify. Square root of r square minus r square sine theta square. Okay? Nasundan ba? Equals square root of, pwede natin i-factor out yung r square, r square multiplied by 1 minus sine theta squared. Okay, again, simplify. That is equal to the square root of r square. What is 1 minus sine theta squared? Okay, that is cosine theta quantity squared. Di ba, sine squared plus cosine squared, that is 1, So, therefore, cosine squared theta is equal to 1 minus sine squared theta. Okay? Then, simplify. Pwede nyo ilabas parehas yan. So, r cosine theta. That is the square root of r squared cosine squared. So,
Itong square root of r squared minus x squared, pwede ko siyang palitan ng r cosine theta. Okay, substitute natin value. Asan na ba yun? Ito. Integral, so a is equal to integral of, palitan ko tong square root of r squared minus x squared ng ano? Ng r cosine theta. Okay, since naka-theta tayo, yung dx palitan ko ng ano? R cosine theta d theta. Cosine theta d theta. Okay? Limits from 0 to r. May times 2 pa pala. Hindi ko na makalimutan. Ayan. So therefore, a is equal to, labas ko na tong r square ng r, that is 2r square. Integral of cosine theta squared d theta from 0 to r. Okay? Ayan, kaya nyo na bang integrate yan? What is the integral of cosine theta squared d theta? Transformation of trigonometric functions to. Try natin. A is equal to 2r squared integral of yung cosine theta squared. Huwag nyo papalitan ng 1 minus sine theta squared. Ano, kasi naka-squared po yun. Hindi nyo naman ma-integrate. Pero pwede nyo siyang palitan ng 1/2 multiplied by 1 plus cosine 2 theta. If natatandaan nyo po sa trigonometric function nyo, sa integration, this is the transformation. I think this is case 2. D theta. From 0 to r. Okay? So, simplify natin yan. Pwede ko na palang ano, cancelin mo na tong 2. Ayan, pwede palang cancelin yan. Oh, di ba, mas simple. A is equal to r squared. So, integral of, so, d theta times 1, that is d theta. Integral of d theta, that is theta na lang. So, 1 d theta, that is d theta. Integrate, then theta na lang. Then, integral of cosine 2 theta, d theta is what? That is plus. So, kung 2 ang coefficient, i-reciprocal, that is 1/2. Then, integral of cosine 2 theta, that is sine 2 theta. Okay? Again, wala na tong plus 0 kasi meron naman tayong limits from 0 to r. Okay? Then, simplify natin. By the way, class, hindi pa natin pwedeng palang ilagay yung limits. Bakit? Kasi yung limits natin na yan, para yan sa x. Okay? Kaya lang, hindi pa naman tayo naka-x eh. Naka-ano pa lang tayo. Naka-theta tayo. So, paano ko siya ibabalik? Paano ko pala siya ibabalik sa x? Okay? So, meron tayo dito. Ito. Yung sin theta. Sin theta equal sa x over r. Ito. Okay? So, simplify natin ito. Tingnan natin. A is equal to r squared multiply by theta plus 1/2 sin 2 theta, that is sin 2 theta, that is equivalent to double angle, that is 2 sin theta cosine theta. Yan, para mas madali tayo. From 0 to r. Ayan. Para yung sin theta, mamaya, pwede natin palitan ng x over r. Ayan. So, cancel yung 2. Kaya lang, paano naman yung cosine theta? Paano ko malaman yung value ng cosine theta? So, if sin theta is equal to x over r, so from triangle, this is opposite. Tama ba? Over hypotenuse. So, lagay nyo sa triangle para mas makita natin. Ayan. So, if this is the angle theta, ang opposite niya ito. So, ito yung x. Ang hypotenuse niya is ito. So, ito yung r. So, ano naman tong adjacent? So, adjacent is equal to, from Pythagorean theorem, that is square root of r square minus opposite x square. Okay? So, therefore, cosine theta is equal to, di ba, adjacent over hypotenuse? So, therefore, cosine theta is equal to, adjacent is square root of r square minus x square over hypotenuse r. Ayun. Lalagyan natin value. May isa pa pala tayong problema.
ano value ng theta mismo, yung theta lang. Okay, so pwede naman kung dito yan, ano, pwedeng sa sin theta, pwedeng sa cosine, no? Dito na lang tayo sa sin siguro. So sin theta is equal to x over r. Therefore, theta is equal to inverse sine. Tama ba? Inverse sine x over r. Ayun. So lagyan natin value. A is equal to r square. Multiply by theta. Again, theta is equal to inverse sine x over r. Ayan. So cancel yung 2, ano? Plus sin theta. Sin theta is x over r. Multiply by cosine theta. Cosine theta is square root of r square minus x square over r. From 0 to r. Yun. May nakalimutan na naman ako. Ay hindi, tama lang pala. Nakancel na nga pala yung 2 dito. Okay. So kaya pa ba? Let's simplify. Apply natin yung limits, ha. So equals r square multiply by, so yung x dito palitan ko ng ano, r. So that is inverse sine 1. What is inverse sine 1? Pwede na namang i-try sa calc yan. So inverse sine 1, remember class na dito kalagay, na yung inverse sine 1, di ba sa trigo, that is equal to 90 degrees. Okay? In terms of radian, ilan siya? Di ba yung 360 is 2 pi, yung 180 is pi, therefore yung 90 is 1 half pi. Tama ba? So yung inverse sine 1, that is 1 half pi. Tama ba yan? Okay, isa pa. Ito palitan ko ng r, magiging r over r, so magiging 1 din ito. Okay? And then yung x squared, palitan ko rin ng r, magiging r square minus r square, magiging 0. Okay? So magiging, kung naging 0 to, ibig sabihin magiging 0 na etong buong term na to. Tama ba? So may iwan na lang to. Gamitin naman natin tong 0. So kung gagamitin ko na may 0, this is inverse sine 0. What is inverse sine 0? That is 0 pa rin. So 0 na to. So pag ginamit ko yung 0 dito sa x dito, magiging 0 na din to. 0 na din tong buong term na to. Ibig sabihin, pag in-apply ko yung 0 na sa limits, maka-cancel din lahat. So ibig sabihin, okay na to. So ibig sabihin ngayon, maniwala na kayo na ang area ng semicircle is equal to 1 half pi r square. Anong class? Nagets ba? Baka meron kayong gustong itanong, klaruin. Although naniniwala naman ako na alam niyo yung area ng semicircle is 1 half pi r square. Kasi ngayon pinakita ko lang sa inyo, pinurove ko sa inyo kung paano makuha yung area ng semicircle using the strip, ano? Kasi meron ngang mga senaryo na irregular yung shape na ibibigay. Mas probably, ewan ko sa gagawin ng quiz ni Sir TY, malamang ganun ang ibibigay niya na irregular shape. Then kukunin niya yung area. Then tsaka na kukunin ngayon yung centroid. Okay? So yan, at least ngayon alam niyo na kung paano mag-solve ng area kahit irregular shape pa yan, as long as alam niyo yung equation ng line. Ito kasi crucial part din. No? Kailangan alam niyo yung equation ng line. Pag hindi niyo alam to, wala na, hindi niyo ma-solve yan. Okay? So ngayon, solve pa ba natin yung yung y bar? Solve natin yung y bar, sige. Y bar. Paano natin ito i-draw? Okay, so yan area ng semicircle, 1 half pi r square. Okay, so let's try to solve for the y bar. So total area, area multiplied by y bar, that is equal to the integral of the y component of the centroid of the strip multiplied by the differential area. So again, lagay tayo ng limits. From 0 to r na lang ulit, From 0 to r, then multiply by 2 para dalawa na.
0 to R, so times 2. Okay? So, asan yung YC? Pakita natin. Ito yung location ng Y component ng strip. So, ito yung YC, ano? So, YC is equal to what? So, if this is Y, so nasa gitna lang yung YC, that is Y over 2. Ayun. So, let's try to solve. A, Y bar. Mamaya natin ilagay yung value ng A, ano? 1/2, ano lang naman yan, 1/2 pi R square. Equals 2 multiplied by the integral of YC. YC is what? Y over 2. And then differential area, again, that is Y dx. Okay? And then, simplify. Pwedeng makancel itong 2. So, therefore, AY bar is equal to the integral of Y squared dx. Okay, from 0 to R pala. 0 to R. From 0 to R. Ayan. Pwede naman natin integrate yan. Okay, hindi pa kasi naka-Y. Dapat in terms of x tayo dahil dx yung given. So, lagyan natin yung total area. Ang area is 1/2 pi R square Y bar equals integral of, again, Y squared. Dito, mas madali na itong integrate ngayon. Bakit? Kasi Y squared is equal to what? Y squared is equal to R square minus X square na lang. R square minus X square. Wala na siyang radical. Dx. So, limits from 0 to R. Okay? Then, integrate na natin to. 1/2 pi R square Y bar is equal to integral of R square dx. So, remember guys, dito variable, parameter lang to. So, R square dx, that is R square x. Okay? And then, integral of x square dx, that is, so minus x cube minus x cube over 3. Okay? Wala lang plus c kasi meron naman tayong limits na from 0 to R. Okay? So, simplify natin yan. 1/2 pi R square Y bar is equal to, so apply ko yung limit sa R, palitan ko yung x ng R, that is R cube. Okay? So, minus yung x cube, palitan ko ng R cube over 3. So, pag in-apply ko again yung 0, kaya gusto kong ginagawang 0 yung lower limit para karaniwan ko rin, nakakancel na siya kagad. Okay, so 0, magiging 0 to. So, 0 na yan. Pag naging 0 yung x cube, 0 na rin yan. So, wala na yan. Okay? So, simplify. Sige, simplify muna natin. 1/2 pi R square Y bar is equal to, LCD is 3. So, 3 times 1 is 3. 3R cube minus R cube. Okay? So, therefore, 1/2 pi R square Y bar is equal to 3R cube minus R cube, that is 2R cube over 3. Okay, so nakikita nyo na ba? Cancel yung R square. Cancel yung R square dito, may matitirang isa. So, therefore, ngayon, pwede na kayong maniwala na yung Y bar, yung pinakagitna ng location ng centroid ng semicircle is by cross multiplication. This is 4, 2 times 2, ano? 4, may naiwang isang R dito, over may naiwang 3, and then pi. Ayan, ganun lang. So, yung x bar class, 0 naman kasi nasa gitna naman to. Okay? Ano ang class? Nagets ba? Yung paggamit natin ng integration. Meron kayong gustong klaruhin.